Nasa ating pong linya ngayon si Engineer Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO ng Bases Conversion and Development Authority. Siguro siya na muna magpaliwanag ano ba itong Paksilika na ito. Good morning po sa inyo, sir. Good morning, Sir Ted at kay DJ Chacha. Magandang umaga po. Salamat sa panahon. Pagkakataon po para maipaliwanag natin to nang sa ganun po magkaroon ng tamang kaisipan ang ating mga kababayan. Unahin ko na po, ano ba itong Paksilika? Ito po, ang Paksilika po ay isang inisyatibo po, no, ng US at ngayon po ay mayroong 35 countries na miyembro ng Paksilika. Ito po ay coalition upang palakasin po yung global supply chain ng mga critical minerals na ginagamit sa mga semiconductors, sa mga industries, sa AI industries, sa mga data centers, para lalong mapatatag ang mga industriya ng bawat miyembrong bansa. Okay, and then ito pong Paksilika na ito, ang kahalagahan nga po nito, sir, ano lang po, pakidiin lang, kahalagahan nito ay para sa produksyon ng Ito po ay para sa produksyon, ito po ay para sa pagpapatatag po ng mga industriya na sumusuporta po halimbawa po sa mga teknolohiya. Kasi po ang Pilipinas po ay mayaman po sa mga critical raw materials. Magbigay po akong halimbawa, yung pong nickel. Ang nickel po ay mahalagang component po ng mga cellular phones, sa mga circuit boards nito at mga electrical connections. At meron din po tayong mga raw minerals kagaya po ng copper na ginagamit naman sa mga hospital equipment at iba pa po mga gamit sa industriyang pagpapaunlad maging sa mga sasakyan. So ang mangyayari po dito ay magkakaroon po ng pamumuhunan ang Amerika dito sa ating bansa upang dito na po i-process ito pong mga minerals na to. Ang mangyayari po ngayon ay lilikha ito ng maraming trabaho sa atin. Ito yung mga critical o high value jobs na makakatulong sa atin na inaasahan natin for the longest time po kasi ilalampasan tayo ng mga investors. So ito po ang mangyayari ngayon. Dito na gagawin po itong pagpuprocess ng mga minerals na imbes na i-export natin ng raw minerals na mababa po ang halaga, ay dito na ipoprocess, so magkakaroon po ito ng high value chain. So mas tataas po ang halaga at magkakaroon pa po ng maraming trabaho. Sige, bago po natin i-shortcut doon po sa bagay na binabanggit nyo, pwede ba natin munang ikumpara ito? Kasi ngayon, sir, di ba tayo po isa sa mga semiconductor sources po ng ating pong export, di po ba? Tama? Opo. Yung mga ginagamit ng mga chip sa mga computer, tumutulong tayo sa produksyon nun. Ano bang kaibahan nitong ating kasalukuyan po na industriya ng export na semiconductor dito po sa Paksilika na binabanggit nyo? Opo. Tama po, ang biggest exports po natin ngayon ay semiconductor, chips or equipment products. Ang nangyayari po ngayon, tayo po ay nasa assembly part po. So ibig sabihin, yung mga component po, halimbawa para mabuo yung isang circuit board, halimbawa po, lahat po yan ay ini-import pa natin. Nanggagaling po sa ibang bansa at dito ina-assemble. And then i-export po natin. So ang mangyayari po ngayon, imbes na mag-i-import po tayo ng mga materials para sa mga semiconductor components, ay dito na po gagawin. So mababawasan po yung ating dependence sa importation dahil dito na po bubuuin ang mga produkto po ito ng semiconductors at i-export po natin with high value na po yung gagawin natin. Okay, ibig sabihin po, ito pong ating mga ine-export na mga mineral na pinoproseso po sa abroad na ipinapadala po sa atin para natin muling iproseso at ibalik sa kanila, lalabas kamo nyo ngayon, ito pong ating mga mineral, tayo na po magpa-process para ito maging mga mismong mga semiconductor na o mga chips na ginagamit sa mga computer sa atin na ipoproseso. Kumbaga po, mas dadami po ang ating pong ganap, tungkulin, trabaho sa prosesong ito hanggang sa manufacturing. Ganun po ba yon? Tama po, tumpak po yun. So ang nangyari po, imbes na papadala po natin na mababa lang halaga, doon po dinidevelop,
pinoprocess ay dito na po. At magkakaroon po ito ng magandang development din po sa ecosystem. So yung mga local industries din po ay makakasuporta ngayon doon po sa binubuo nating proyekto sa New Clark City na PAC Silica site. Okay, sige. Sa New Clark City po ito, di po ba? Tama po Okay, po. sige. Tama po. Apo. Ilang ektarya po ang pinag-uusapan natin dito po sa pabrikang ito? Ang sa pagsukat po ng US, ang tawag po nila 4,000 acre. Pero sa atin po, dahil mas sanay po tayo sa hektarya, ito po ay 1,600 hectares po. Ang entire New Clark City po kasi ay 9,450 hectares. So malaking bahagi po nito ang nakalaan para sa PAC Silica. Nakaayon naman po ng master plan namin na yan po ay earmark for industrial development. Okay, so 1,600 hectares po ito. Sa ngayon po, anong mga lupain ang tatamaan nito? Ano ang klasifikasyon ng mga lupang ito? Opo. Ito po ay sa kabuuan ay naka-locate, no? Ito po ang lokasyon po nito ay sa Capas, Tarlac. Pero ang New Clark City po kasi ay designated po siya as Special Economic Zone. At nung ginawa po ang BCDA law, ang Business Conversion Law noong 1992 at inisa-isa po in-identify yung mga property na mapapasailalim sa BCDA, nabanggit na po na ang Clark Special Economic Zone na kung saan nasaan po ang New Clark City, ay ito po ay allotted for industrial development na po. Okay, so sa ngayon po as we speak, itong mga lupain na ito, ano siya? Siya ba ay agricultural land? Kahit na po identified as industrial zone, ito ba ay may mga nakatirang katutubo? Ano ho ba ito? Okay. Salamat po, Manong Ted. Ito po ay nakatitulo na po. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So, titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Ang lagi po sinasabi kasi sa kabuuan po kasi ang entire Clark Freeport Zone at Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares po ang sukat nito. At mahigit 15,000 po, kalahati ay naibigay na po natin sa ancestral domain ng ating mga indigenous people. 10,000 hectares po, mas malaki pa sa New Clark City, ang nasa Bamban, binigay na po natin sa IP. 5,000 hectares, mas malaki pa po sa Freeport Zone na 4,000 lang, binigay natin sa Clark. So meron na pong nakalaan na mga area para sa mga indigenous people. Iniwasan po natin yan. Ngayon po, bagaman hindi pa ho ito ginagamit, ay inaalaw muna natin yung mga komunidad doon na gamitin nila for agricultural use. O sinasumasaka sila at may mga pananim din sila. Okay, so sa madaling salita, sa ngayon, may mga pananim doon sa 1,600. Ilang pong ektarya ang meron pong pananim at anong uri ng pananim? Mostly po, marami po dito ay mga mango plantation. Ano po, meron din po dito na ginagamit for sugar cane at mga palay din po. Meron din po. Pero ang layunin po natin dito sa pakikipag-usap, kasi na-census na po namin, nagkaroon na po kami ng inventaryo sa mga andoroon. So alam po nila na kapag kailangan na ng gobyerno ang lupain, ay magkakaroon po ng equivalent na financial assistance po na ibibigay sa kanila para hindi po mawala yung kanilang income opportunity maging sa hinaharap. Ilang pong pamilyang mga magbubukid o nakikinabang dyan sa mga lupain na yan ang maaari po ma-dislocate at sasaluhin ng gobyerno kaninyo yung gastusin para ho sila mabigyan ng tulong pinansyal? So sa census po namin, nasa mahigit siguro po mga 200 po siguro ang sa specific ko pong proyekto pong ito. Meron na po kasi mga naunang mga proyekto rin po doon. No? Andiyan po yung Industrial Park na marami na pong trabahong na-develop doon o na-generate at meron din po tayong ibang mga tourism-related activities. So ang ginagawa po namin, nagbibigay kami ng
financial assistance, hindi po kasi pwede ang compensation dahil Okay. pag-aari ito ng no. So itong financial assistance po, napaka-generous po nito. Matagal po na pinaglaman ito sa COA. Halos ano po ito, yung 10-year projected income nila, yun po yung aming ibibigay sa kanila. And then hindi lang po yun, no. Mayroon po kaming proyekto for livelihood, no po. Sinimulan na ho namin, halimbawa po yung mga andoroon po community na IP ay tinuturuan po namin sa modern agricultural farming. So nagkaroon po kami ng proyekto among UP, Pampanga State University, DA, naturuan sila magkaroon ng magsaka sila doon, no po, para hindi idle din yung property. At mayroon po kaming mamumuhunan din na agro farming. Tulad po, ito 50 hectares po, mga less than 10 lang po yung nakiklaim na farmers. Pero ang mabubuo naman pong trabaho dito ay more than 200. So, we'll make sure na kabahagi po itong mga madidislocate, no? Madidistorbo, Okay. patuloy pong pag-develop ng project natin. Sige po, nagkapirmahan na ho ba dito ang US government at ang BCDA? Ang nangyari po nung sumali po tayo nung April sa Pax Silica ay in-offer po natin itong lupa na to. In fact, ang gusto po nila mas malaki pa sana, mahigit na 2,000 hektar. Sabi namin wala na kami nakalaang lupa dahil kailangan balanse ang aming master plan. So ang nangyari po noon, in-offer namin itong lupa na to subject to two laws. Sabi namin, ito po yung Investors Lease Act at yung BCDA law. So mangyari po ay sila ay maglilis sa property na ito at under the under the BCDA law, Philippine law. So inaccept po nila yun. After po noon, nagkaroon na po tayo ngayon ng series na discussion. So dinidiscuss namin ngayon, pinag-uusapan na po namin yung mga details na po ng framework agreement na sinasabi namin. Sila gagamitin ng property, anong batas ang susundin nila, anong guideline ang papairal ng BCD at mga control na ilalagay namin. At ang kagandahan po ngayon, nakakaroon na po ng usapin yung mga concern ng iba't ibang sectors ay lumalabas at nilalagay na pinakikinggan po namin at nilalagay po namin ito sa konsiderasyon. Okay, sino ho particular ang kausap ninyo dito? Sino pong official ng embassy o sino man po? Ang kausap po natin dito mismo ay ang State Department, US State Department po. Sa under po ng Undersecretary for Economic Affairs nila, si Sir Jacob Helberg. So sila po ngayon ay nire-review po nila yung binigay po naming template na kontrata. Ang BCD po kasi marami na po siya mga kontrata katulad nito, maging sa mga foreign investors. So nire-review nila yon at sabi nila babalikan nila kami in few weeks. Okay. So sa ngayon po sir, ano po ang usapan ninyo? Tayo magbibigay ng lupa sa kanila, sila magtatayo po ng actual na pabrika dito. Yun po bang usapan ninyo? Gaano kalaking pabrika ito at ano ho specifically ang provision sa kontrata sa usapin po ng kita ng gobyerno? Okay po, salamat po. Ang mangyari po nito ngayon, tayo po ang magiging lessor dahil tayo po ang landowner. Sila po kasama po ng mga US companies, sila po ang magiging tenant, developer at locator. So ang mangyayari po nito, maari pong lease or joint venture ang gagawin natin, pero karamihan po ng kapital para magawin ang mga infrastruktura doon, kalsada, utilities, ay magagaling sa kanila. Napakalaking requirement po niyan. Wala po tayong budget to develop the entire 1,600 hectares. At kapag na-site develop na siya, ay papasok na ang US ang magdadala na ng mga kumpanya, po itong mga IT companies, technology companies, para dito na sila mag-process ng kanilang mga negosyo at ang mangyari po nito ay mag-hire o mag-engage sila ng mga local employment. Sige, so ano po ang inyo pong identification dito ngayon sa lugar na gagamitin nito? Ito ho ba ay joint governance po ba ito? Sino po ang masusunod kung sakasakali po sa iba't ibang usapin, seguridad, pananagutan, etc.?
Opo. Bali, ang mangyari po dito ay ang BCDA po ay ituturing niya ito bilang isang regular commercial business contract na po. Mhm. Wala pong involved dito yung mga na special treatment na ibibigay para sa halimbawa po yung mga criminal or civil or immunity para sa mga mamumuhunan doon na investor, foreign investors. Yun po ay naging malinaw na from the start ng usapan namin with US Department at nirerespeto po nila yon. Ang gusto po nila ngayon ay mapatibay na lang yung mga business contracts. Halimbawa po, kailangan na itong mga ilalagay nating design guidelines ay nakaayon sa on sustainability, sa requirement po ng lupain, ng environment. So tayo po ang magdi-dictate noon. Pero sila naman po, ang US State Department, siya naman ang magdadala, kagaya po ng sabi ko ng negosyo, pero magko-comply sila sa regulation na ilalatag natin sa proyektong ito. More or less ho ba may cash out na kaagad rito yung mga binabanggit niyang US companies po na magtatayo dito ng mga pabrika sa BCDA? Kasi di ho ba rental ito? Ilang taon po ang inyong lease agreement dito at magkano pong singilan per square meter o per hectare? Okay. Tama po yan. Lahat po yan ay factor in po namin yan sa aming negotiation. Kagaya po ng ginagawa namin pag pina-finalize namin isang kontrata ay tinitingnan namin yung financial, technical, legal, and contractual. Ngayon po ay meron na pong isang kumpanya na under NDA pa po kami na tumitingin na po doon sa area. So nakakaroon na po sila ng due diligence. Nakakaroon sila ng site assessment. Tinitingnan nila yung soil condition, yung water condition, yung ground condition kasi ipaplano at i-design nila yung mga structure na kailangan. Ito ho ba ay hindi nasa earthquake fault line kasi kung andun po siya, so magkakaroon po ito ng konsiderasyon sa pagdi-design nila ng mga building. So in-expect po namin yon na within 2 to 3 months po gagawin nila yon. On the other hand naman po, ginagawa naman po namin ngayon ay ina-appraise din namin to make sure na i-offer nating lease rent proposal sa kanila ay magiging win-win para sa government din po. Opo. So wala pa ho tayong eksaktong amount dito at meron na ba hong number of years so far ho na napagkasunduan na kayo? Wala pa ho tayong basically po nung una meron po kami naka-ready na rate po no kung magkano po ang sisingilin natin. Pero ang bago po kasi kami makarating sa commercial, kailangan po muna yung framework. Paano natin bubuuin itong proyekto na to? Paano tayo magkakasama? No, tayo ba ay lessor lessee? Tayo ba ay joint venture? Tayo ba ay concession? So yun po yung different business model. Tapos sa batas naman po ngayon, meron po tayong up to 99-year list na. Po. Maaari pong yun ay gamitin natin, matest natin dito. Ang kagandahan naman po dito ay kapag meron ganitong certainty, assurance, at clarity and stability sa mga kontrata, ay mas magiging kumpiyansa ang mga foreign investors na titingnan ang proyektong ito. Pero sabi po ninyo kanina na klaro na sila po ay uupa lang sa lupa ng Clark at hindi bahagi ang Philippine government doon sa puhunan sa pagtatayo ng mga infrastruktura o pabrika, di po ba? Opo, tama po yan. Okay. Tama po yan. Opo, yun po ang maliwanag so far ngayon. So, sir, paano po yung kanilahong mga itatayo dyan, definitely na mga facilities, may mga Amerikano dyan, sigurado ko mga dayuhan na sa mga ngasiwa nito. Ano pong batas ang gagabay sa kanila sa usapin po ng civil o criminal laws? Malinaw po dyan, Philippine laws po ang mag-govern dyan. Wala po tayong isusurrender na security control law sa kanila. Lahat po sila ay papapasa ilalim at magiging ilalim ng jurisdiction po ng Philippine law. Malinaw po sa kanila at yan po ay kanilang tinatanggap. Opo, yung pong karapatan ng Philippine government na usisain ang ginagawa doon sa loob ng pabrika?
Ando rin po yun sa magiging kontrata natin. Yung right po ng may-ari ng lupa, inspect, hindi lang po yung mga physical infrastructure, baka maaari rin po kung meron kaming revenue sharing, ay pati mga libro nila, maaari po rin namin itong i-audit. Okay. Ang tanong po dito, yun po bang ang karampatang environmental compliance certificate na required ng Philippine laws, no? Sa gantong uri po ng mga pabrika, paano po ang proseso nito? Ano po yan? Standard po yan. Ano po yan? Hindi po subject for negotiation. Lahat po ng mga foreign investors na andirito sa Clark ay kukuha ng ECC, yung Environmental Compliance Certificate. At yun po ay magsisimula sa pagkakaroon po ng Environmental Impact Study, Assessment, at yun po ay kailangang aprubahan, hindi po kami, ng DNR. Ang DNR po ang mag-a-approve dyan. Sila po ang may mandato, authority at eksperto na tumingin para po magkaroon po ng assurance na itong project po na ito ay hindi magpapahamak sa environment. At yun din naman po ang gusto namin kung sa mga standard contract po namin ngayon, lagi na po namin nilalagay yung sustainability provision. Kailangan po na meron silang component ng kanilang development sa operation na dapat ito ay nakaka-save sa resources. Alam natin ang resources finite, limited. So, yun po ay nakapaloob na sa mga kontrata namin at sinisiguro namin na mailalagay din itong mga regulatory provisions sa kontrata. Pero sa ngayon po na ito po ay nasa pag-aayos pa lang ng kontrata, wala pang actual na civil works dyan, hindi ba marapat yata, sir, na ngayon pa lang malaman natin kung paano ang waste disposal nito? Kasi kapag nandidiyan na yan, mahirap na po na forced to good kayo na aprubahan na ito kahit na po may mga concerns. Kasi ang hirap po sa ating bansa, as you always observe, kapag naandyan na, tsaka na lang po yung tutol at tsaka yung mga sinasabing violations. Kasi magandang tanong dito ngayon ng mga environmentalist, ito po ay pagproseso ng mga mineral. May mga gagamitin dyan na kung ano-ano po mga bagay na masama po sa kalusugan ng tao, no? Saan mo i-dispose yan? Paano mo itatapon yan? Hindi hupat ngayon pa lang dapat pinag-uusapan na yon? Opo, tama po yun. Kasama na po yan sa aming ginawang master planning. Ang master plan naman po namin ay gawa ito ng mga eksperto sa Japan, saka sa US. So ito po tiningnan na nila lahat ng component ng city development. No? Kasi hindi lang po industries ang andoroon. Gagawa rin tayo ng maraming pabahay, housing. Kasi kailangan may matitirahan yung mga magtatrabaho doon. Lahat ng sektor, minimum wage earners hanggang supervisor manager. So yung waste management po, kasama na po yan sa aming proyekto. In fact, meron na po kaming isang investor na pumirma kami ng kontrata. Yun po ay handle ng waste to energy project, no. So titingnan po nila itong ganitong pag-handle ng mga waste, no. Maging po yung pag-handle ng mga toxic materials kung magkakaroon man po. Yan po ay kasama na po sa aming proyekto na binubuo rin po sa ibang mga partners naman. At ito po ay sumusunod din kami sa ilalim po ng DNR regulations. Okay, sa toxic waste, no? Kasi po yung binabanggit nyo na waste to energy, yung mga pangkaraniwang household waste, no? Baka doon wala masyadong concern. Pero yung toxic waste, kanin nyo DENR ang inyo pong kausap dito, meron na ho ba kayong kinukonsulta dito ng mga independent na mga grupo para po magbigay ng kanila pong pananaw kung sakasakali? Kasi yung disposal nito, no? Kung paano po ito i-dispose kung ito ho'y lubos na mapanganib sa kalusugan po ng tao at sa ating kalikasan. Opo, tama po yan. Sa kasalukuyan, yan po ay plano pa lang. So tama po na pag-uusapan. Pero meron po kasi kami ngayong isa ring landfill dito, no, na pinasara po namin, no, sanitary landfill, dahil ayaw na ho rin namin ng mga open dump sites kasi yung mga nangyayari. Trahedya, kakaroon ng landslide at ang mahirap dyan, maraming buhay pa ang mawawala. So ngayon po ay engage kami ng mga eksperto sa Japan para tingnan kung paano i-treat itong ganitong mga waste na hindi to makasira, lalong-lalo na sa environment. Halimbawa po yung mga ilog natin, yung lupa natin.
So meron din po kami mga private consultants na tumutulong sa amin to make sure they will handle all these kinds of waste issues. Okay, so when will this be resolved ho kaya pending ang inyong final approval bago po talaga magkaroon ng pagkilos dyan? Kasi tama ho ba? Are we in the same page, sir, na dapat mauna munang concern dito yung toxic waste, di ba? Yun ang pinaka-critical dito kasi mahirap kung nang tayo ka na niyan tapos tsaka nyo po problemahin saan nyo itatapon itong toxic waste na ito. Saka ganito po rin po yan, no? Magkakaroon po rin tayo na, kasi sila po, ganito muna, bago dumating muna, or at all, hindi natin i-allow yung ganyang mga industries, no? Mayari po dyan, magkakaroon po ng detailed planning, ano po, magkakaroon ng development plan. Siguro ito po, mga 2 to 3 years po, malaking proyekto to. And then magkakaroon po ng construction naman po, bago tayo aabot sa operation. So sa loob ng panahon na yun po, ay nailatag na natin yung mga design controls kung anong klaseng industries ang i-allow natin. Most light industries po ito, advanced industries po ito. Hindi po ito mga heavy industries, no, hindi po wala po 'yan na nakikita natin na naglalabas po ng maitim na usok. Wala pong ganon dito sa New Clark City. And kasama na po diyan yung compliance nga po nila mangyayari sa regulations on environmental. No? Halimbawa po, yung tubig, we'll make sure na hindi ito makaka-disrupt din po sa requirements ng mga communities around. Ayaw nating agawan sila ng supply ng tubig. Pag-aaralan natin, gagawa tayo na magkaroon ng independent water supply system para sa project na ito. Okay, so sabi ho ninyo, light industries ito, but you mentioned earlier na ito po ay processing from raw materials to actual component, no? So when you talk about raw materials, siguro po alam nyo rin po, sir, na ang pinag-uusapan natin dito mga nickel ore, no, etc., na nanggagaling sa mga minahan, and definitely yung proseso po para makuha mo ang gusto mo dyan dadaan ka sa ilang mga pagsusuri na gumagamit po ng kung ano-anong mga hazardous chemicals. So yun po siguro ang concern ng marami. And then opo, I'm sure di ho ba, so yung po bang issue na yon ngayon pa lang ho nakakasiguro na po kayo na bago magsimula ang lahat alam na kung paano yon? Ang mangyari po to, basically po yung pinaka-raw materials, wala po tayong parang raw materials processing sa loob nito po. No? Ang mangyari po ito ay na-process na rin kung saan nanggaling yung mineral. Galing sa south. Ano po. So hindi naman po nila dadalhin po sa New Clark City na ano po to, na parang bato-bato pa sila na nickel at doon ito. Hindi po gano'n. Doon po yung baka yung fear po pangamba na magkakaroon po ng waste na release. No, hindi po. Nangyari po to, magkakaroon nga po to ng opportunity ngayon sa mga mining industries natin na i-develop na rin nila, i-process na rin sila. Pero dito na po siya magiging component kung ano yung magiging final product na gagawin sa New Clark City. Okay, so mabuti po inyong naiklaro yan. Pero kaninyo yung tubig, no? Yung, kasi meron po mga pag-aaral ng ilang mga grupo na yung pong gagamitin ng mga sakahan, no, na sa loob ng 4 months na tubig, isang araw lang gagamitin. Ito pong mga factories dyan. Pwede ho ba kaming mag-break po lamang muna ng ating po mga importante mga mensahe sa aming pong himpilan para balikan namin kayo kasi si Chacha po marami din katanungan at ang ating mga manonood gusto hong matuto, no ho, dito po sa malaking proyektong ito na nagagalak din po na magbibigay po ng maraming hanap buhay, partikular po dyan sa Central Luzon. Diyan po lamang kayo, sir, please, ha? Sige po. Opo, salamat po na marami. Thank you. Ating balikan po si Ginoong Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO mismo ng Bases Conversion Development Authority. Isa pong napaka-importanting isyong pambayan. Sa isyong ito, kahit natagasaan pa ho tayo, dito tayo po may pakialam. Sir, yung tubig ka ninyo, yung sourcing po ng tubig nito, sa ngayon po, meron ng mga ginagawa ka ninyong study. Paano po ang sourcing ng tubig sa panahong ito na tagtuyot nga po at ultimo nga po ito hong mga dam sa Central Luzon na may problema na. Yung water table dyan, pinatubo area po yan. Paano po yon? Okay.
Sa simula pa lang po ng proyekto na 'to nung ginawa po namin yung master plan ng New Clark City noong mga taong 2017. Pinag-aralan na po namin ang iba't ibang geo-hazard and conditions, environmental conditions at nakakatuwa naman po marami pong siyang water tributaries 'no, maraming ilog do'n, maraming waterways at nakasaad po sa aming master plan, hindi namin sisirain ang mga yan. Hindi namin sila i-disturb dahil magandang kabahagi ang nature, kalikasan sa development. Ngayon po, sa proposal po namin ng water supply, hindi lang po itong Pac Silica na to, maging yung entire 9,000 hectare city po. Nagkaroon na po kami ng initial na pag-aaral at ngayon po ay may proposal na nga po kami mula sa isang foreign investor and local big company na mag-develop nitong business na to. Ang mangyari po ay, ang tawag natin dito ay water surface harvesting. Na po, alam po natin kasi, ako po, taga Pampanga po ako. May problema na po sa groundwater extraction. In fact, sinasabi po na may mga lugar na mataas na ang arsenic level. So, hindi na rin safe pag-extract sa groundwater. Lalo pa ho kung sa mga limitadong lugar, no, at lalo ang industrial development. So, ang gagawin po natin dito, lalo na po ngayon magkakaroon ng tag-ulan at alam po natin kapag tag-ulan, dagsa yung buhos, yung volume of water mula sa kalangitan. So, ang gagawin natin dito, i-impound natin. Okay. Ipunin natin. Ano po. Kesa ito po ay nasasayang, dumidiretso sa. Sige, so ang inyo pong source dito, sir, lumalabas, isa sa mga sources po ninyo ay yung pag-impound nga po ng rainwater. So, again, ito hong lahat ng ito ay pinag-aaralan pa lang. Alam na ho ba, ito ho ba'y understudy pa lamang? Kasi ang balita nga daw ho, mukhang nagkapirmahan na po at may confirm na po itong proyektong ito. Kumbaga, ano pa ang purpose ng pag-uusap tungkol sa mga environmental concerns kung sarado na ang isip ng gobyerno dito na tuloy na itong proyektong ito? Hindi naman po, no. Una po, ang BCDA naman po. Kasama po sa pagpapatupad po ng aming mga malalaking proyekto, kagaya po ng pinakamahabang expressway natin, Subic-Clark Expressway, yung magandang Clark Airport natin, yung stakeholders consultation. Okay. Kanya nga po nakikinig na to at magiging konsiderasyon to sa aming pinal na pagpaplano. Ngayon po, yung nabanggit ninyo na napag-aralan na po ito sa aming master plan, kung ano ang capacity ng ground extraction doon, may limitasyon, hindi kaya. Hindi po kakayanin dahil ang mangyari nga po ay meron pa rin kasing kailangan na ibang requirement. Hindi lang po ang residential requirement, pati agricultural requirement within the surrounding areas. Kailangan maprotektahan yun. Priority yun. Kanya nga po, umabot kami ngayon sa plano, pati po andun na po kami kung ano ang dimension, ano ang depth, size po nitong engineering intervention po ang tawag namin sa mga ganito. Yung kagaya po ng ground dam. So, meron na po kami mga plano po sa ganyan. Ang hinahanap na lang po natin ngayon ay investor. Kasi bilyong-bilyong piso po ang kailangan po. At para magawa po ito, it should not be at the expense of the environment. Okay, sige po. Kasi napakainam nito na kayo po nakapanayam namin at nagkaroon ho tayo ng detalye dito ho sa malaking proyektong ito. Na-consider ho ba ninyo pagputok ng pinatubo dito sa inyong kontratang ito? Paano pa pag ganon? Actually, hindi lang naman po ang tumitingin sa area to. Kasi yung airport dyan, ang balita ko nga, yung airport po, di ba may concern na baka bigla na naman ito mag-alboroto, kaya yung airport dyan, limitado rin, kasi nga yung ashfall nito, di ho ba? No? Problema po natin yan. Yung pagputok po ng pinatubo, ano ho ang concern sa kontratang ito? Well, ang kagandahan po nito ay kasama natin ang DOST, si Secretary Solidum. No? Siya po ay eksperto sa geological hazard. Ang katotohanan po nito, ilalagay po yung Virology Institute of the Philippines sa New Clark. Ayan, ito po yung mag-aaral ng lahat ng mga pandemya na maaring lumabas sa inaharap. So, siya mismo lagi niya sinasabi, wag mo munang problemahan yung pinatubo. Sabi niya, mga next 600 years pa yan. That's one. Second, nangyari naman po dito noong 1991, anong po yung pinatubo, ashfall po ang
naging epekto dito sa lugar na 'to. Kanya nga pero wala pong lahar, kanya nga po ang daming resettlement site dito, So ibig sabihin marami po yung lugar, safe po yung lugar. So kasama na po 'yon sa mga inaral din namin. Okay. At lagi pa naman yan po ay common na tanong ng mga investors na nasasagot naman po. Okay, may pong pahabol na tanong na si Chacha. Yes po. Engineer, kanina na itanong na ni Manong Ted yung tungkol po dun sa water supply kasi nga sa ibang mga bansa, specifically in America, around the community, malapit po sa mga AI hubs, ang reklamo nila, yung water source dumudumi at saka numinipis yung supply ng tubig. Puntahan po natin yung power supply kasi malaki din po yung kinakailangan power supply dyan. And we all know, ngayon pa lang, hindi po ba may mga power interruptions na tayo ngayon. So, paano po ang power supply dyan sa AI hub na yan? Tama po, no? Ang kagandahan po, kami po ay mindful, alerto rin sa mga ganitong balita. Tulad po nung, I think when the concern on power sources was raised, I think last Monday, ay sinasabi na nagkakaroon ng yellow alert dahil sa kababaan ng reserve ng ating kuryente sa bansa. Factor po sa amin ngayon yan sa pagpaplano nitong PAC Silica. Ang gusto namin, ayaw namin makiagaw, makipag-compete sa power supply para sa mga communities, no? Kanya nga po, tama kayo, sa mga ibang bansa, ayaw nila yung mga data center na nasa dense population dahil pag-agawan sila sa tubig o kuryente. So kami, ang ginagawa namin yan, we'll make sure na maging independent ito. No? Independent itong, ano po ito parang addressing the issue and coming up with benefits at all the same time. Una po, so hindi namin kami makikipag-compete sa mga neighboring regions sa power supply kasi gagawa kami ng sarili naming power supply. Pangalawa, ang gagawin naming power supply ay kailangan clean and green kasi yun din ang requirement ng mga investors. Kanya nga po, pumirma na kami ng kontrata sa isang Saudi Arabian firm ng 500 megawatts na solar. So ito po ay pag-harness sa sunlight. So ano po yan, indefinite source po yan. Wala pong problema. So mangyari po pala, ito po ay magiging embedded power plant po. So ano na-address nito ngayon? Ang mangyari po nito, bababa ang cost ng electricity kasi hindi na siya dadaan sa transmission, hindi na siya dadaan. In other words, pati po itong source of power ay pinaghahandaan nyo. May tanong po siya? Yes po. Balikan ko lang din yung tanong ni Manong Ted kanina kasi nabanggit niya po, mukhang talagang seselyohan na po ang kasunduan na ito. Kasi kayo rin po mismo nagsabi sa mga balita na nasa advanced stage na po kayo ng usapan with US, 'di ba? Dito po sa proyektong 'to. Ang plano niyo daw po pirmahan ito before the end of the year. Pero yung mga tanong kanina sa toxic waste, water, and now power, parang hindi pa klaro po para sa aming lahat Pero pipirmahan na natin yung kasunduan this year. Paano po yun? Ay, kami na po ay open. No? In fact, when the contract will be approved, if ever, ay kasama na yan sa magiging public document din naman yan. And we will continue to be we're open to continue to discuss itong ganito pong concern. No, alam niyo po ako, dito po ako sa Pampanga. Gusto ko po umunlad po ang Central Zone. So I'll make sure po na yung proyekto po ito ay pagmamalaki ng bawat Pilipino, lalo na sa ilalim natin Pangulong Marcos. Dahil ito malaking opportunity. Alam po, nung andun po ako sa PAC Silica Summit, lahat po ng mga member doon, ini-invite po ang US, unahin sila. Gusto nila mga investment. Of course, subject to compliance sa lahat ng mga concern natin. At naman po yung mga naging proyekto namin, pinagmamalaki namin, ay ito po facilities. Sige po, kasi po kagandahan sa mga bansang ito na mauunlad, yung kanilang regulators po, tapat. Ang problema po kasi sa Pilipinas, meron tayong concern sa ating mga regulators. I mean, alam niyo na po siguro yan, di po ba, no? Anyway, so kung sakasakali po, na lahat makomply natin, magkapirmahan, kailan at kailan po magsisimula ang operasyon ng mga paunang pabrika nito? So tinitingnan na po natin yung phase 1. Tinitingnan na po natin dito mga after, kung magkapirmahan na po, nakaroon po ng planning. Then within 6 months to 1 year po, pwede na natin makita yung mga groundbreaking po ng phase 1 ng development. Hindi po to one time na gagawin. Napakalaki po ito. Yes. 20 times ng Bonifacio Global City. So magkaroon po ng development. At yun po ay mayroon po tayong performance review
na nasa kontrata na titingnan natin yung compliance nila sa mga regulation at controls na inilatag natin sa. Okay. Meron ho ba itong quota para ho sa dami ng mga manggagawa dito? Ilan pong mga manggagawang Pilipino ang inaasahan nyo mabibigyan po ng biyaya ng trabaho? Alam niyo po, yung isa pong kausap namin na investor, ano po, sana po matuloy siya. No? Sa Vietnam na lang po, androon sila ang mahigit, sabi niya, daan-daang libong empleyado ang kanilang na-hire or Okay. employed sa kanila. Mhm. Isipin natin kung ito rin karaming high-skilled jobs. No po, high-skilled jobs. Ito po yung isa sa mga, alam niyo po, I'll be ano na naman, as a concerned citizen po, yung reverse brain drain na sinasabi ko. Imbes po yung mga best talents natin ay pinapadala natin sa abroad na magtrabaho sa mga global companies abroad. Ah. Andito sila tumutulong po sa pag-udlad po ng ating ekonomiya. Sige po. So actual siguro, tsaka tayo magkakabilangan kung ilan po makikinabang dito na mga manggagawa. Ano po? And of course, no, we presume na ang preference dito na manggagawa ay mga Pilipino. Tama. Ano po? Dito sa mga factories na ito, right? Opo, sige. In So, fact, po, dagdag ko lang po Maikli. Outside of Park Silica, meron na po kaming mga industrial park. Meron po kaming 300 industrial park with Ininvest. Meron na po tayong namuhunan na Australian po doon gumagawa ng battery for electric cars. Nag-export at dito. So maraming mechanical engineers ang hinahire. Natuwan-tuwa ang governors dahil yung mga yes, sir. product na mga university. Gagawin pa rin tayong manufacture ng mga aircraft. So Yes, sir. maraming aircraft Opo. ang kailangan. Opo. Yung mga ganitong trabaho po ang dadalhin natin sa project. Yes, sir. Actually po, nagagawi tayo dyan at nakikita nga po natin to, no? Itong iba't ibang mga kumpanya na nandidiyan po sa loob po ng inyong jurisdiction. Ito lang po, maiba lang ako, sir, ha? Yung pong pinatayo na SEA Games, athletic facilities dyan, sa ngayon po, sino nagme-maintain nito? And how much do you spend to maintain it? Opo. Alam naman po natin itong mga sports facilities are not really commercial Yes, sir. Yes, in sir. nature. Mm. They are very socio-economic. Tama po yun na ngayon po ang nagme-maintain ito ay PCDA. Okay. Po, meron po tayong in-engage na professional na operator. So kaya nga po doon parang laging bago, amoy bago ang mga pasilidad doon. Pangalawa, ito po ginagamit na po ng ating National Academy for Sports. Okay. Every mga athletic competition at mga iba-ibang. So nakaka-raise po tayo dito ng mga revenues. Kanya lang po ay kulang pa compared sa gastos which is expected. Ang ginagawa po namin ngayon ay naghahanap kami ng long-term or permanent partner na magmamanage nito para naman ma-ensure na yung standard nito ay mapanatili sa pagpapatuloy po ng panahon. To answer my question, how much? Ang nasa 100 million, I think 120 million a year po ang gastos namin dito, so mga 10 million a month. Pero ang kinikita na ho namin dito siguro mga 70, so meron pa ho kaming deficit. So inaabonohan po namin 'yon sa aming mga kita. Pero ang kagandahan po nito ay tumataas dahil nakikilala po ang lugar na 'yon. Ang napakagandang facilities, even international athletes dyan po nagtitraining bago sila lumaban. Opo. Sige. So tama ho ba, you spend 188 million more or less annually para po dito sa maintenance? 120 po. 120 million po. 120. Mga 120 million 120 million annually. Okay. So 10 million a month. And you're earning how much po a month? Mga 2 million, 1 million? Wala pa. Hindi po. Mga 7 million po. So, konti na lang, Sir Ed. So, at patuloy po natin nire-raise. Pero, ang tingnan po natin dito ay yung contribution naman po nito sa sports development ng ating kabataan. Yan po yung i-measure din, yung economic return po nito. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Naunawaan natin yun, yung benefit po para sa ating sports development, hindi ho maiwawaksiyan, hindi maitatanggihan. Kasi ang question naman lang dyan ay yung kontrata na pinasok para maitayo yan. That's a different story, sir, all along, no? Yung pong, with the way it was awarded to this company ngayon, na gusto daw pong imbestigahan, iba hong istorya yon. Pero yung benefit po nito, walang duda. Yung pong kaldero ho ba gumagana pa?
Hindi ko po huling nakita. Tinatanong ko lang yung cauldron. Kung gold pa ba? Di ba golden cauldron yun? Pwede po siyang patakbuhin naman. pwede okay. patakbuhin. Oo. Pero gold nga kasi yun. Na condition din po yun. Pero nung last week po, andun po yung presidente natin, binisita po yung ating mga atleta doon. Andun po kasi yung National Academy for Sports. Yes, sir. Yes, sir. So, Opo. na mga mag-aaral doon. So, Sige ginagamit po nito aquatic center and Yes, sir. stadium. Apo, sige po. That's very nice to hear. Sige po. Dakal po salamat ha. Salamat po na marami sa inyong pong panahon sa aming programa. Salamat sa pagkakataon po at bukas po kami sa mga susunod pa po ninyong pag-imbita na mapaliwanag po namin at mapakinggan po kayo at mga tagapakinig nyo yung kanilang mga concerns sa project na to para ma-siguro po natin na matuloy po ito ng maayos. Wow. Thank you po. Thank you very much po. Apo, thank you. Dakal po salamat. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.